Isipin ang eksena, isang maaraw na Sabado sa bahay ng pamilya. Inipon ng mga magulang ang lahat ng mga apo, ang barbecue ay nagliliyab, at ang kapaligiran ay ang maginhawang kapaligiran na alam lamang natin. Bigla, sinimulan ng lolo at lola ang paghahatid ng mga tiket sa isang pangarap na parke ng libangan. Ang bawat bata ay tumatanggap sa kanila ng maliwanag na mga mata, tumatalo ng may kagalakan. Hanggang sa pagliko ng aking mga anak. Ang aking ama, na may pinakadakilang mukha ng poker, ay nagpapahintulot sa isang dramatikong buntong, hininga, anya, pasensya na, wala kaming pera. At doon sila pupunta, sa parehong oras, na ibinibigay ang mga huling tiket sa mga anak ng kapitbahay, sa harap namin, habang ang aking mga maliliit na bata ay nakatingin sa kanilang mga labi na nanginginig sa pagkabigo. Okay, bibilhin ko ito sa aking sarili, sabi ko, sinusubukan kong mapanatili ang aking dignidad. Ang aking kapatid na babae ay nagpakawala ng isang nakakatawa na pagtawa. Anya, ikaw at ang iyong mga anak ay wala sa aming antas. Kinuha niya ang kanyang mga anak na bumubulong sa inggit at umalis. Sa araw na iyon, may nasira sa loob ko. At nanunumpa ako na mapait silang nagsisisi sa kanilang ginawa pagkatapos. Ang pangalan ko ay Anya. Kung 4 na taon na ang nakalilipas ay may nagsabi sa akin na ang aking sariling pamilya ay gagamot sa aking mga anak tulad ng mga pariya, sasabihin ko sa kanila na gumaling. Ngunit naroroon ako, sa bahay ng aking mga magulang, pinapanood ang aking 8 taong gulang na si Liska at 6 na taong gulang na mukha ni Mishka na nawawala sa kalungkutan dahil sila lamang ang walang tiket. Isang kwento kaya klitsch na masakit lang na alalahanin ito. Naghiwalay ako kay Igor 2 taon na ang nakalilipas. Siya, ang bayani na ito, ay may kaugnayan sa kalihim ng kumpanya sa loob ng 2 taon, pinapahiya ako sa harap ng mga bata. Ngunit sa aking mga magulang, ako ang kontrabida na sumira sa kanilang perpektong tahanan. Sa una, maliit na provocations lamang ito, sa Pasko, ang aking mga pamangkin ay nakakuha ng mga iPhone, habang ang aking mga anak ay nakatanggap ng mga sobre na may 5 riis sa kanila. Pagkatapos ay lumala ito. Ang kambal ng aking kapatid ay inanyayahan sa bawat kaganapan, akin nakalimutan. Ngunit ano ang tungkol sa parke? Masyado iyon. Nang gabing iyon, pagkatapos gumawa ng isang kwento tungkol sa isang sobrang paglalakbay, upang kalmado ang mga bata, naupo ako kasama ang aking notebook at naisip kung gaano katindi. Habang nakita nila ako bilang isang mahirap na bagay, bumangon ulit ako. Matapos ang diborsyo, sinimulan ko ang aking sariling negosyo sa negosyo ng kaganapan. Sa una, nagtatrabaho ako ng 3 trabaho ng sabay. Ako ay isang tagapangasiwa, isang waiter, isang hostess. Umiyak si Liska tuwing gabi, bakit umalis si tatay? Ngumiti ako, nilamon ang mga litro ng kape at naisip, ito ay pumasa. Hiniling ng mga kaibigan na mag-ayos ng isang kaarawan, nagtrabaho ito. Pagkatapos, isang mas malaking partido. Hanggang sa isang kasal para sa 3 milyon ang dumating. Sa loob ng 1 taon, mayroon na akong aking sivisi at nagpapatakbo ng mga mataas na antas ng mga trabaho sa korporasyon. Ang pinakanakakatawang, inisip pa rin ng aking pamilya na nakatira ako sa kahirapan. Samantala, naitala ko ang lahat, mga screenshot ng mga pag-uusap, larawan, video. Nagsimula ito sa 5 kaarawan ni Mishka. Nag-upahan ako ng isang Spider-Man animator, nagrenta ng isang silid sa aming kondominium. Ang aking kapatid na babae ay nagpakita sa kanyang mga anak at ginugol ang buong araw na naggangalit. Ano ang isang simpleng bagay, di ba? Wala kumpara sa ginagawa natin. Kapag nagsimula silang kumanta ng maligayang kaarawan, bumulong siya sa kanya, huwag gumawa ng isang pag-aalsa, hindi ito mahalaga sa isang kaganapan. Ang aking anak na lalaki, na nagbihis bilang isang superhero, ay tumingin ng walang pag-unawa kung bakit ang kanyang sariling kaarawan ay parang gumising. Nang gabing iyon, gumawa ako ng isang folder sa aking computer, katibayan. Akala ko ito lang kaya hindi ako mababaliw. Hindi ko alam na magiging pakinabang ito. Ang kanilang system ay mahusay na langis. Sa mga pagtitipon ng pamilya, ang aking mga anak ay ipinadala sa talahanayan ng bata habang ang iba ay nag-post ng mga larawan. Sa mga larawan ng pangkat, ang aking mga anak ay lumitaw na naputol sa mga dulo o hindi lamang tinawag. Mga regalo sa Pasko.
Para sa mga pamangkin, mamahaling electronics. Para sa minahan, ang mga voucher ay pumili ng tea kahit anong gusto nila sa tindahan ng laruan. Kung gayon, ang aking kapatid ay isang master ng hindi direksyon. Gagawin niya ang mga biro tungkol sa mga iisang ina sa harap ng mga bata at pagkatapos ay sabihin, mamahinga, ito ay isang biro. Ang kanyang asawa, ang magandang batang babae na tinawag na Kirovka, ay purong laso na nakilala bilang edukasyon. Malinaw akong nagmula sa isang nakabalangkas na pamilya, ngunit ang aking mga magulang. Iyon. Ito ay isang hiwalay na sugat. Ang aking ama, na nagturo sa akin na sumakay ng bisikleta, ngayon ay tumingin sa akin mismo. Ang aking ina, na nagluto ng cookies sa akin bilang isang bata, nakalimutan, upang sabihin sa akin ang tungkol sa mga tanghalian ng pamilya, ngunit naalala niya na disimpektahin ang bahay pagkatapos naming umalis. Ang rurok ay nasa bisperas ng bagong taon, 2 taon na ang nakalilipas. Pagdating sa pamamahagi ng mga regalo, ang minahan ay tumanggap ng 3 beses na mas mababa kaysa sa iba. Okay, naisip ko. Hanggang sa kinuha ng aking kapatid ang mga tablet ng Samsung Galaxy sa labas ng kanyang bag para sa lahat ng kanyang mga pamangkin maliban sa akin. Si Liska, na may nanginginig na tinig, ay nagtanong, ano ang tungkol sa akin? Tumawa ang aking kapatid. Iyon ay para sa mga taong may disenteng internet sa bahay, hindi tulad ng sa iyo. Nang gabing iyon, kumuha ako ng pautang para sa 400,000, bumili ng 2 tablet at install na mga optika ng hibla. Binayaran ko ang pag-install sa loob ng 6 na buwan na kumakain ng beans at bigas, ngunit nagkakahalaga ng bawat sentimo. Dahil iyon ang nagligtas sa akin. Nagsimula akong kumuha ng mga high-end na kaganapan, pinataas ang aking mga presyo, nag-ayos ng kasal sa loob ng 3 milyon. Sinabi ko sa aking ina na pinuri ito at binago ang paksa. Sinabi ko sa aking kapatid tungkol sa aking bagong apartment na gumulong sa kanyang mga mata, ang pangangarap ay walang gastos. Pagkatapos nito, sumali ako sa Chamber of Commerce, nagsimulang magsalita sa mga forum sa negosyo. Habang tinatrato nila ako tulad ng isang pagkabigo, nagtatayo ako ng isang imperyo. Ngunit ang pinakamasama ay hindi tumigil. Hindi nila inanyayahan ang aking mga anak sa mga kaarawan, nakalimutan nila ang mga konsyerto sa paaralan, hindi nila ibinukod ang mga ito sa mga paglalakbay sa pamilya. Hanggang sa Park Day. Ang huling dayami. Ang turn point ay nangyari 8 buwan bago ang episode na ito. Ito ang anibersaryo ng kasal ng aking kapatid na si Saka. Tinawag ako ni Marina, Anya, halika, ito ay isang kaganapan sa pamilya, lahat ng mga bata ay naroroon. Bumili ako ng isang sequin na damit para kay Liska, isang suit na may kurbatang para kay Mishka. Dumating kami at malinaw na kami ang mga pangit na ducklings. Ang iba pang mga bata ay nasa pagtutugma ng mga outfits, malinaw na napili sa mga araw ng pamimili ng pamilya. Ang minahan ay tumayo, tulad ng mga thistles sa mga rosas. Ngunit ang pinakamasama ay dumating ang litratista. Isang profesional na sesyon, alam mo. Lahat ng tao ay nag-posing, nakangiti. Lolo at lola sa gitna, napapaligiran ng mga apo. Maganda. Akin. Nakaupo sa isang sulok, kinuha ang tablecloth. Maaari ba tayong kumuha ng litrato kasama ko? Tanong ko. Ang aking kapatid, na maihimpapawid na ito ng higit na kahusayan, ngayon lamang ang mga pinakamalapit. Kung gayon, sino ang nakakaalam, kukuha kami ng ilang mga pangkalahatang larawan. Pagkatapos ang salitang mahika na iyon, sa aming pamilya, ay nangangahulugang hindi kailanman. Naiwan ang litratista nang hindi man lang nakatingin sa aking mga anak. Sina Liska at Mishka ay nagpalipas ng gabi sa kanilang mga cellphone, habang ipinakita ng kanilang mga pinsan ang kanilang mga bagong larawan. Nang gabing iyon, tiningnan ako ng aking anak na babae at tinanong, Nanay, hindi ba tayo pamilya? Ano ang tutugon? Kami pangalawang rate lamang. Pagkatapos nito, ang aming pamilya ng Telegram group ay naging kahina, hinala na tahimik. Makalipas ang 1 buwan, nalaman ko mula sa isang kaibigan, gumawa sila ng bago. Kung wala ako. Doon, post nila ang mga larawan ng mga kaganapan na napalampas ko dahil hindi ako napansin at nagplano ng mga biyahe na hindi kami inanyayahan. Masakit nito ang mga bata kaysa sa anumang sampal. Si Liska, na dating chatty, ay naging anino.
Sa mga pagtitipon ng pamilya, natigil siya sa akin na parang ako lamang ang kanyang angkla. Sinimulan ni Mishka na basa ang kama. Tuwing umaga, tinanong ko, Nanay, hindi ka umaalis tulad ni tatay, ikaw ba? Dinala ko sila sa isang psychologist, si Elena Sergeyevna, isang santo. Wala siyang nasayang na oras, ito ay emosyonal na karahasan sa pamamagitan ng pagbubukod. Ang iyong pamilya ay pinarurusahan ang iyong mga anak para sa iyong diborsyo. Sa loob ng 3 buwan, gumugol ako ng 5,000 bawat session, pera na hindi ko kailangang mag-extra. Ngunit binigyan niya ako ng ilang mahalagang payo, ay dokumento ang lahat. At makuha ang aking ulat na may isang selyo. Maaaring maging pakinabang. Noon ay naalala ko si Lola Faya. Namatay siya sa 1 taon at kalahati ng mas maaga at nag-iwan ng isang kalooban. Ako ang tagapagpatupad, sapagkat, pagkatapos ng lahat, si Anya ay may pananagutan at may degree sa ekonomiya. Alam ng pamilya na mayroong isang mana. Sabik silang naghihintay sa dibisyon. Sinabi ko, ito ay tumatagal ng oras, ang proseso sa registry office at sa registry ng pag-aari ay tumatagal ng hindi bababa sa 6 na buwan. Minsan sa 1 taon. Ito ay kasinungalingan. Lahat ay handa na sa loob ng 6 na buwan. Ang aking lola ay isang ipinanganak na negosyante. Noong 90, habang gumuho ang bansa, bumili siya ng mga apartment para sa mga presyo ng bargain. Ang krisis ay isang oras para sa pagkakataon, anya. Ibinenta ito ng mga tao para sa mga mani at kalaunan ay pinagsisihan ito. Iniwan niya ang 3 pag-aari ng upa, isang bahay ng bansa, pamumuhunan, pagbabahagi at isang koleksyon ng mga antigong Soviet. Sa kabuuan, 1-0 milyon. Ayon sa kalooban, ang lahat ay mahahati ng pantay sa pagitan ng 4 na mga apo, Olga, Saka at pinsan na si Andriy, mula sa Petersburg. Ngunit si Lola Faya ay hindi tanga. Nakita niya kung paano ako ginagamot ng pamilya pagkatapos ng diborsyo. At kinuha niya ang kanyang mga aksyon. Si Lola Faya ay hindi ang tipo na mag-iwan ng anumang pagkakataon. Sa kalooban, ang isang talata na nakatago sa pagitan ng mga sugnay na burokrata ay ang kanyang lihim na sandata, kung may tagapagmana na gumawa ng mga gawa ng kahihiyan, diskriminasyon o psikolohikal na karahasan laban sa mga anak ng isa pang tagapagmana, siya ay idineklara na hindi karapat, dapat alinsunod sa Artikulo 1117 ng Civil Code na nawawala ang kanyang bahagi, na kung saan ay muling ibigay sa iba pa. Alam ko ang detalye na iyon. Itinago ko ang impormasyon tulad ng isang trump card, umaasa na hindi ko na ito gagamitin. Ngunit ang panonood kay Lola nitong mga nakaraang taon ay tulad ng pagdalo sa isang diskarte sa master ng diskarte. Habang ang lahat ay nakakita ng isang mahihinang ginang na nag-aalok ng mga lemon cookies, kilala ko ang babae na, noong 1962, ay umalis sa bahay na may 3 taong gulang na anak na lalaki sa kanyang mga bisig at isang maleta ng mga damit na nakatali sa isang sheet. Tiningnan kanya at sinabing mas gusto niyang makita ka na patay. Sinabi niya sa akin minsan na may kalmado na pinalamig ang aking gulugod. Inimpek ko ang aming mga bagay, kinuha ang kamay ni Vitya at umalis. Bulong ng mga tao, tinawag akong makasarili, baliw. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho, bumili ng isang apartment lamang. Nang maglaon ay pinakasalan ko ang iyong lolo at tinatrato niya ang Vitya tulad ng isang anak na lalaki. Nang maghiwalay ako, si Lola ay 83 taong gulang na. Nabigo ang memorya, ngunit hindi kailanman ginawa ng mga instincts. Isang araw kinuha ko ang mga bata upang bisitahin siya. Si Liska, ang aking anak na babae, ay kulot, tahimik, hindi hawakan ang mga laruan na itinago ng Lola para sa kanya. Nilapit siya ni Faya, tinanong ang mga banayad na katanungan, at natuklasan na, sa isang hapunan ng pamilya, sinabi ni Kira sa batang babae na ang mga anak ng mga diborsyo ay nagdadala ng markad. At iyon ang dahilan kung bakit umalis ang kanyang ama. Hindi ko pa nakikita ang lola ko na galit na galit. Sa isang mababang, matulis na boses, bulong niya, ito ay lason. Ang uri ng lason na kumakain ng mga pamilya mula sa loob. Makalipas ang 1 linggo, tinawag niya ang notary Solobanova at muling isulat ang kalooban. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagpapanatili ng isang talaarawan. Tinulungan siya ng tagapag-alaga na isulat ang lahat, habang nanginginig ang kanyang sulat, kamay.
Natagpuan ko ang mga notebook na iyon nang inayos ko ang iyong mga bagay. Disyembre 31. Si Liska ay nakaupo sa mesa ng mga bata. Tatlong walang laman na upuan sa talahanayan ng mga maisapat na gulang. Sigaw ni Misha. Sinabi ni Sasha, ang mga paputok ay para lamang sa mga bata mula sa kumpletong pamilya. Pebrero 14 na. Ipinagbawal ni Olga si Liska upang makipaglaro sa kanyang mga bagong laruan. Maaari silang puno ng mga mikrobyo, ipinaliwanag niya. 12 ng mga talaan na petsahan, detalyado. 10 buwan bago siya namatay, tinawag muli ni Lola ang notaryo. Sinabi sa akin ni Ginang Labanova mamaya, Faya ni Kitix na ay gumugol ang 2 oras sa pag-aayos ng bawat salita. Tinukoy nito kung ano ang maituturing na ikarahasan, kung anong katibayan ang kakailanganin, at kung paano ilalapat ang sugnay. Humiling siya ng mga dokumento, larawan, video, mga kopya ng mga pag-usap at psikolohikal na ulat na nagpapatunay ng pinsala sa mga bata. Lahat ng nasa loob ng batas, kaya walang maaaring hamunin ito, iginiit niya. Noong Marso, nang huling nakilala ko siya, nakarating ako sa umaga upang tumulong sa kape at gamot, naiwan na siya sa katahimikan. Sa libing, ang lahat ay sumigaw at niyakap sa isa't isa. Ilang sandali, kahit na naniniwala ako na ang kanyang kamatayan ay maaaring magbago ng isang bagay. Ang kalungkutan na iyon, marahil, ay makakaisa sa pamilya. Gaano kataka? Sumigaw sila, ngunit may isang mata sa kalooban. Alam nila na si Lola Faya ay hindi mahirap. Ang seremonya sa simbahan ay hindi nagkakamali, mga ikon, kandila, ang pari na nagsasalita sa isang malalim na tinig tungkol sa pag-ibig at pamana. Sa reception hall, ang bawat isa sa 4 na apo ay gumawa ng isang dish. Beer, sinabi ko sa kanya kung paano niya itinuro sa akin kung paano lutuin ang kanyang lemon cookies. Olga, tungkol sa mga hapon sa dacha. Kahit na ang pagkamatay ni Lola ay pinamamahalaan sa loob ng ilang oras upang mabago tayo sa isang normal na pamilya. Ako, hangal, naisip, ito ang sandali ng katotohanan. Ang pagkawala ng isang tao na mahal ay nagbabago sa mga tao. Ginagawa nitong muling pag-isipan ang mga prioridad. Gaano ako kamalian? Pagkalipas ng 2 linggo, binasa ang kalooban sa tanggapan ng registry. Ipinaliwanag ni Marina Petrovna, ang notaryo, ang lahat ng may katumpakan na kirurhiko, ang pagpapahalaga sa mga pag-aari ay aabutin ng 1 buwan, ang pagtubos ng mga pamumuhunan, 2, ang paglipat sa Rosriestre, 1 pang 3 o 4. Sa kabuuan, hanggang sa 1 taon, nagbubuod siya. Ako, bilang tagapagpatupad, ay magiging responsable sa pamamahala ng lahat. Sa iyong kahilingan, tinanggal ko ang lihim na sugnay. Nais kong subukan, kung wala ang anino ni Lola, tatanggapin ba ng pamilya ang sarili o malulubog ito para sa kabutihan? Bumagsak ito. Agad. Ang unang pag-sign ay dumating sa pumingki na inayos ko sa silid ng Casa da Cultura Party. Mga table set, portrait ng Lola na napapaligiran ng mga bulaklak, buksan ang mga album ng larawan. Sina Liska at Misha ay kumilos tulad ng mga anino, tahimik, sa kanilang mga mata ay nakababa. Sambahin nila ang kanilang lola, ang pagkawala ay iniwan silang marupok. Lumapit sila sa mesa kung saan ipinapakita ni Olga ang mga lumang larawan sa mga kaibigan ni Lola. Inunat ni Liska ang kanyang kamay, mausisa, at itinulak siya ng kanyang kapatid na parang siya ay isang hindi kanais, nais na aso. Iyon ay maisapat na gulang na pag-uusap. Pumunta sa paglalaro sa ibang lugar. Natagpuan nila ang trabaho sa sulok ng silid, na nanonood bilang kanilang mga pinsan, tiyo, at tiyahin ay hindi pinansin ang mga ito na kinakalkula na disdain. Mula noon, bumaba ito. Ang mga hapunan sa pamilya ay naging mga sesyon ng psikolohikal na pagpapahirap. Ang aking mga anak ay ginagamot tulad ng mga parya, isang hiwalay na talahanayan, mga dialogo na nabawasan sa mga mahahalagang sulyap mula sa sulok ng kanilang mga mata. Ang mga pamangkin, na sumusunod sa halimbawa ng mga maisapat na gulang, ay nagsimulang kinutya si Liska. Pagdating namin sa The Amusement Park, mayroon na akong isang folder na may 35 na dokumentado ng mga episode. Lahat ng naayos tulad ng sa isang proseso ng hudisyal, petsa, oras, lugar, mga saksi. Nagsimula akong mag-record ng mga video gamit ang kamera na nakatago sa aking bulsa pagkatapos ng kaarawan ni Misha.
Ang mga screenshot ng mga pangkat ng pamilya kung saan tinukoy ni Olga ang aking mga anak bilang ang mga at binalak na mga paraan upang mabawasan ang kanilang pagkakalantad. Ang mga nakasulat na pahayag mula sa mga kapitbahay na bigla ng mga eksenang nasaksihan nila. Ang psikologo na si Elena Sergeyevna, na nag-aalaga sa mga bata sa loob ng 6 na buwan, isang malubhang propesyonal, na may isang titulo ng doktor sa klinikal na psikolohiya na may 20 taong karanasan, sumulat ng isang 5 pahina na ulat, na selyuhang at nilagdaan, na nagpapatunay, ang sistematikong psikolohikal na karahasan, emosyonal na pag-agaw at pag-unlad ng isang pagtanggi komplikado. Naisip ni Lola ang lahat. Ang mga legal na kinakailangan ay hindi nagkakamali, katibayan ng dokumentaryo, pagtatangka sa isang mahusay na resolusyon. Sinubukan ko ang 100 beses upang makipag-usap, propesyonal na pagtatasa ng pinsala. Mayroon itong lahat. Matapos ang episode sa Ostrov Mexti, nang nakalimutan ni Olga na bumili ng mga tiket para kina Liska at Misha, na iniwan sila sa labas, habang ang natitirang pamilya ay masaya. Ginugol ko ang 1 linggo sa pag-aayos ng mga dokumento, pag-ensayo sa bawat salita, pinaplano ang kinalabasan. At pagkatapos ay nangyari sa akin, dalubhasa ako sa mga kaganapan. Bakit hindi mo ibunyag ang isang paningin na hindi nila malilimutan? Nang gabing iyon, habang sinusuri ko ang isang plano sa kasal, isang ideya ang sumakit sa akin tulad ng isang bolt ng kidlat. Paano kung nag-orkestra ako ng isang sandali na nakakaapekto sa mga panukala sa pag-aasawa na ginagawa ko ang mga skyscraper? Ang Zagorod ni Club, isang arian ng ilog na 40 minuto mula sa Moscow, ay perpekto, matikas nang hindi nakakagulat, na may isang pribadong ballroom para sa 50 katao, sapat na walang hanggan na walang madulas. Fireplace, crystal chandelier, panoramic windows na tinatanaw ang ilog. 3 linggo na nagpaplano ng bawat detalye. Ang mga paanyaya ay nakalimbag sa parehong bahay ng pagprint na nagtustos ng material para sa mga diplomatikong pagtanggap, makapal na papel na garing, mga titik ng kaligrapya ng ginto, hugis na selyo. Pagtaas. Inaanyayahan ka ng pamilyang Kharlamov-Larina na parangalan ang memorya ni Fana Nikitikna at masaksihan ang kanyang huling regalo sa mga mahal sa buhay. Ito ay tunog ng solemn. Halos gumagalaw. Inupahan ko si Yulia, isang litratista na pinagtatrabahuhan ko sa 1 dosenang kasal. Kailangan ko ng tunay na emosyon, paliwanag ko. Tulad ng kapag ang ikakasal ay itinapon ang palumpon at lahat ay tumatakbo upang mahuli ito. Tumawa siya, nakukuha ko ito. Ngunit mula sa iyong tono, hindi sa palagay ko ito ay isang palumpon na mahuhulog. Hindi na kumpirma ko. Ito ay magiging isang bomba. Ang isang string quartet mula sa regional na Philharmonic, 2 violin, 1 viola at 1 cello ay tinanggap ng malinaw na mga tagubilin, maglaro ng hindi tumigil, kahit anong mangyari. Kahit na ang isang away ay sumisira. Nagbabayad ako ng doble ang katse, upang matiyak ang pagsunod. Napili ang menu na may sinasadyang pangungutya, lahat ng mga iconic na pinggan ni Lola. Ang 7 layer na semislinik salat, na inihanda niya ang bisperas ng bagong taon. Ang lemon cookies, sinanay ko ang 1 linggo upang kopyahin ang eksaktong lasa. Sudak sa gelatin, pozharsky kotleti, pinatuyong kompot ng prutas. Nais ko ang lasa ng pagkabata upang punan ang kanilang mga bibig sa eksaktong sandali na ang katotohanan ay masasaktan sila. Ang mga bulaklak. Ang mga puting rosas lamang na may gypsophila. Ang white rose ay katapatan at kadalisayan, dati nang sinabi ni Lola. Ang mga kasinungalingan ay pumapatay sa iyo ng mas mabilis kaysa sa taglamig. Inutusan ko ang 50 bouquets na mababad ang hangin gamit ang kanilang amoy. Ang mga kumpirmasyon sa pagkakaroon ay dumating sa loob ng 1 linggo. Tinanggap ng lahat. Maging ang aking mga magulang na hindi kahit na. Walang tumawag upang pasalamatan kami para sa samahan. Hindi man ang magulang ko. Ngunit sina Olga at Sergey ay sasama sa kanilang buong pamilya. Sasha, Marina at ang kambal din nangako si Andrei na lumipad mula sa St. Petersburg kasama si Natalia at ang mga bata. 32 tao, kabilang ang mga bata. Kinakalkula na ng lahat kung paano nila gugugol ang kanilang 27 hanggang 30 milyon. Habang naisip ko kung saan itatago sina Liza at Misha. Hindi ko nais na makita nila ang apoy na malapit na akong magsimula. Sa huli, pumayag ako sa kaibigan kong si Masha.
Dadalhin niya ang mga ito sa buong araw, sinehan, trampoline park, pizza, magdamag na pananatili. Sinabi niya sa mga bata na mayroon siyang isang mahalagang pulong sa negosyo. 3 araw bago ang malaking araw, tumunog ang telepono. Ito ang aking ina. Nagbabayad ako ng mga bayarin para sa piging nang makita ko ang iyong pangalan sa screen at nakaramdam ako ng ginaw. Annex ka, ang kanyang boses ay mainit, init tulad ng noong ako ay maliit at may sakit. Nais kong sabihin salamat. Maaaring lumaki kami, ngunit kung ano ang ginagawa mo sa memorya ni Lola maganda ito. Magmamalaki siya. Halos ibagsak ko ang cellphone ko. 10 segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ko, salamat, nanay. Mahalaga sa akin. Magsama tayo bilang isang pamilya, tulad ng nagustuhan ni Lola, patuloy niya. Siguro makakatulong ito sa amin na ayusin ang mga bagay. May masikip sa dibdib ko. Paano kung overreacting ako? Isang pagkakataon upang malutas ang lahat sa kapayapaan. Sa gabi, inilalagay ko ang mga bata sa kama. Niyakap ako ni Misha bago matulog, nanay, kailan tayo pupunta sa Dream Island? Di nagtagal, mahal ko. Nangako ako. Lumingon siya sa dingding. Mula sa iba pang silid, sumigaw si Liza, nanay, pwede ba akong magsuot ng unicorn dress bukas? Pupunta ka sa Chamasya, hindi ba? At pagkatapos, tulad ng isang suntok, paano kung magpakita sina lolo at lola? Iyon ay kapag alam ko, walang babalik. Inaasahan pa rin ng aking mga anak. Naghintay sila sa araw na magbubukas ang mga pintuan at malayakap sila tulad ng ibang mga apo. Ngunit sa halip, nakatanggap sila ng pagtulak at kahihiyan. Hindi. Hindi inihanda ni Lola Fana ang mekanismo ng proteksyon na wala. Panahon na upang maisaaktibo ito. Nagising ako ng alas 8 ng umaga sa malaking araw. Ang tiyan sa amin, ngunit malinaw ang isip ng kristal. 2 oras akong gumugol ng damit. Pumili ako para sa parehong lola na ibinigay sa akin sa pagtatapos. Sa damit na iyon, mukhang isang ginang na nakakaalam ng kanyang halaga, sabi niya sa oras na iyon. Ang kwintas ng emerald, din sa kanya. Midta kong na sapatos upang panatilihin akong grounded. Maingat ngunit hindi nagkakamali na pampaganda. Sa salamin, isang babaeng handa para sa labanan. Ibinigay ko ang mga bata kay Masya sa 10. Niyakap ko silang 2. Kumilos. Obey. Tia Masya. Nanay, ano ang mali? Nag-aalinlangan si Liza. Mahal ko kayo. Magiging okay ang lahat. Dumating ako sa Riverside House ng tanghali. Niyute. 6 na oras hanggang sa simula. Oras upang suriin ang lahat. Ang tagapangasiwa, isang kabataang babae sa isang hindi magagawang suite, dinala ako sa salon. Anna Viktorovna, ang lahat ay ayon sa iyong listahan. Pag-aayos ng pag-upo, menu, kagamitan. Ang bulwagan ay perpekto. Mga bilog na talahanayan na may mga tablecloth ng Snow White. Sparkling crystal, makintab na pilak. Sa fireplace, ang larawan ni Lola sa isang gintong frame, napapaligiran ng mga puting rosas. Yugto para sa quartet, mikropono para sa mga talumpati. Susunod na dumating ang photographer Yulia. Sinuri niya ang bulwagan, sinubukan ang ilaw. Mahusay na mga kondisyon. Ano ang pupuntahan natin? Isang kaarawan. Isang gising, sagot ko. Isang hindi pangkaraniwang paggising. Sa 3, dumating ang mga musikero. 4 na lalaki sa mga buntot na may mga kaso ng instrumento. Ang unang biolin, si Sidor, ay isang pino. Inihanda namin ang repertoire tulad ng hiniling, Bach, Mozart, Schubert. Ang mahalagang bagay ay hindi tayo titigil kahit anong mangyari. Naglaro na kami sa libing ng mga representante. Walang nanginginig sa amin. Ang mga unang panauhin ay si Andre at ang kanyang pamilya. Dumating sila sa flight ng umaga mula sa St. Petersburg. Si Natalia ay nagsuot ng isang matikas na itim na damit, ang mga bata, hindi magagawang. 10 taong gulang na si Ksyusha ay nag-chat tungkol sa paglalaro ng paaralan. Si Vanya, 8 taong gulang, ay nagbabasa ng isang libro habang naglalakad. Niyakap ako ni Andre na parang kapatid. Anya, mangha ka para sa pag-aayos ng lahat ng ito. Ito ay maraming trabaho.
Natutuwa akong dumating ka, Andre. Ngumiti siya. Ang pinakamahusay sa pamilya. Hindi niya kailanman pinapahamak ang aking mga anak. Naglaro siya ng mga laban sa dagat kasama si Misha, tinirintas ang buhok ni Liza. Isang kahihiyan ito sa listahan. O magiging. Tapos dumating ang mga magulang ko. Ang aking ama sa suit na sinusuot niya isang beses sa isang taon. Ang aking ina sa isang bagong damit, malinaw na binili para sa okasyon. Anek ka, sinubukan na yakapin ako. Hindi ako lumayo, ngunit hindi rin ako tumugon. Gaano kaganda? Gusto ito ni Lola. Inaasahan ko ito, tuyo akong sagot. Umikot ang aking ama. Darating ba ang notaryo? Siyempre, tatay. Umupo ka. Tulungan ang iyong sarili. Sasha, Marina at ang kambal ay dumating sa oras. Artyom at Yegor, mga kopya ng kanilang ama, ang parehong malubhang mukha, ang parehong mga kilos. Marina sa isa pang damit na taga-disenyo, Goxi. Prada? Hindi ko alam ang tungkol sa mga tatak, ngunit alam kong mahal ito. Ah, maliit na kapatid na babae. Sinampal ako ni Sasha sa likuran. Ano ang isang luho? Akala namin ito ay nasa isang cave, ngunit ginawa mo ang trick. Karapat, dapat ang lola. Siyempre. Makinig, kailan tayo bababa sa negosyo? Talagang darating ang notaryo. Ngiti. Kung gaano ka, cute. Kahit na sa isang gising ang lahat ng iniisip mo ay pera. Dumating si Olga at ang kanyang pamilya na may pom, na parang nasa isang pulang karpet. Si Kira ang unang pumasok, nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng katumbas ng aking sweldo 3 taon na ang nakalilipas, pink tule, rhinestones, high takong na sapatos. Isang miniature ng ina. Sina Daniel at Dima ay nag-shuffle ng kanilang mga paa, nakasimangot. Malinaw nilang ginusto ang kanilang mga cellphone sa nakakainis na pulong ng maisapat na gulang. Siyempre, si Olga ay nagsuot ng isa pang modelo ng Dior na may isang hairstyle na dapat na tumagal ng oras upang lumikha. Tumingin siya sa paligid ng isang ng tagumpay. O, kung gaano kaakit-akit. Halos tulad ng isang tunay na pagtanggap. Halos sumang-ayon ako. Lahat ay nag-ayos. Ang mga naghihintay ay nagsilbi sa mga pampagana. Inilagay ko ang aking sarili sa tabi ng fireplace, isang madiskarteng punto upang makita ang lahat. Ang quartet ay nagsimulang maglaro ng batch. Ang perpektong setting para sa darating. Nagsimula ako mula sa malayo. 20 minuto na uusapan ang tungkol sa lola, kung paano niya kami mahal, kung ano ang isang malakas na babae niya, lahat ng kanyang nalampasan. Sinabi ko ang nakakatawa, gumagalaw na mga kwento. Ang mood ay nakaka-relax. Kinakalkula na ni Sasha kung anong kotse ang bibilhin niya sa kanyang bahagi. Bulong ni Olga sa kanyang asawa, tiyak na tinalakay nila ang pag-renovate ng dacha. Pagkatapos ay sinabi niya, tinanong ko ang pansin ng lahat sa isang mahalagang anunsyo. Tumayo ako sa tabi ng fireplace, isang folder sa aking mga kamay. Agad ang katahimikan. Ang mga mata ay kumislak. Tulad ng alam mo, sinimulan ko, pinapanatili ang aking tinig na tumatag, ang bagay ng kalooban ni Lola Fana ay nalutas. Iniwan niya ang mga tiyak na tagubilin. Isang pahinga. Ang kabuang halaga ng estate ay humigit, kumulang na 0 milyong rubles. Ayon sa kalooban, nahahati ito ng pantay sa pagitan ng 4 na mga apo. Nakita kong gumaan ang mga mata ni Olga. 27.5 milyon. Isang magandang karagdagan sa budget ng pamilya. Ngunit kumuha ako ng isa pang pahinga. Binuksan ko ang folder. Gayunpaman, kasama ni Lola ang mga espesyal na kondisyon. Ang aking mga kamay sa aking sorpresa ay hindi nanginginig. Sinipi ko, ang sinumang tagapagmana na napatunayan na kasangkot sa pagkamaltrato ng mga anak ng isa pang tagapagmana ay maituturing na hindi karapat, dapat, alinsunod sa Artikulo 1117 ng Civil Code. Ang kanyang bahagi ay ibabalik sa iba pa. Sepulchral katahimikan. Ang kulay ay pinatuyo mula sa mukha ni Olga. Si Sasha ay nagyelo gamit ang baso sa kanyang mga labi. Sa nakaraang 3 taon, nagtipon ako ng katibayan ng sistematikong psikolohikal na aabuso laban sa aking mga anak.
Mga larawan, video, mga kopya ng mga pag-uusap pahayag. Ang ulat ng psychologist ng bata na si Liu Hang. Tumayo ang aking ama na parang nababagabag ng isang wasp. Anya, anong bagay na walang kapararakan? Mahal namin sina Liza at Misha. Love. Kinuha ko ang cellphone. Noong nakaraang Sabado. Tinitingnan mo ang aking 8 taong gulang na anak na babae sa mata at sinabing walang mga tiket na naiwan para sa Dream Island. Isang dramatikong pag-pause. Makalipas ang 1 minuto, namamahagi sila. Ang natitirang mga tiket para sa mga anak ng kapitbahay. Sa harap niya. Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan, bumagsak ang aking ama, ang kanyang mukha ay nag-flush tulad ng isang babala na biyakon. Hindi pagkakaunawaan. Mahusay. Narito pa. Binuksan ko ang gallery ng cellphone na may kilos na theatrical. Bisperas ng bagong taon. Tinitingnan ni Kiara ang mga mata at idineklara ni Liza na may kamandag na tamis na si Ded Moros, ang aming Slavic Santa Claus, ay hindi bumibisita sa mga bata mula sa mga sirang pamilya. Lahat kayo doon, pipi bilang mga libingan nanonood. Dito, kaarawan ni Sasha. Itinapon ng kambal ang kotse ni Misha sa pool habang tumatawa ang mga matatanda. Dito, ang mensahe ni Liza, Mommy, bakit nila sinasabi na hindi ako karapat, dapat ng regalo? Siya ay dumaloy sa mga larawan, basahin ng malakas ang mga petsa. Ipinakita ang mga screenshot tulad ng isang walang awa na taga-usig. Ang mukha ni Olga, na dating flush ng alak, ay naging maputi tulad ng tisa. Hindi ka maaaring tea. Siya choke, ang mga salita na natigil sa kanyang lalamunan tulad ng mga tinik. Dahil sa ilang mga bata na tantrums, nakawin ang aming pamana. Hindi ako ang nagnanakaw. Ito ay si Lola na naghula nito. At hindi ito mga tantrums na dokumentado ang pang-aabuso sa psikolohikal. Ang ulat ng psychologist ng bata na nasilyuhang at nilagdaan ay naroroon sa mesa kabilang sa mga pilak na cutlery at baccarat crystals. Ikaw ang nagnanakaw, ang kanilang pagkabata, ang kanilang dignidad, ang katiyakan na mahal sila. Tumayo si Sasha nang bigla na ang kanyang upuan ay gumagapang. Anya, alang sa Diyos, pag-usapan natin. Kami ay pamilya. Lumaban ang mga bata, bumubuo ang mga bata. Gumagawa ba ang bata? Seryoso. Hinawakan ko ang screen ng cellphone. Ang kanyang video sa kaarawan ay nagsimulang maglaro, sapat na malakas upang malunod ang string quartet. Sa imahe, si Liza ay umaabot upang kumuha ng isang piraso ng cake. Itinulak siya ni na Artyom at Yegor. Bumagsak siya. Si Sasha, sa background, ay tumatawa. Iyon ang iyong mga salita, hindi ba, kapatid? Lumingon ako sa kanya, nagyelo. Nang hiniling ko sa iyo na makialam, sinabi mo, itigil mo na, siya ay dramatiko. Ang quartet ay lumipat sa Mozart. Isang ilaw, halos masayang waltz, nakakagulat laban sa bigat nito. Ang mga musikero ay nakatitig sa mga marka, na parang ang kanilang buhay ay nakasalalay sa hindi pagpapatotoo. Huminga ako ng malalim. Ang proseso ng sunod ay sarado 6 na buwan na ang nakalilipas. Naghihintay lang ako ng tamang oras upang ipahayag ito. Si Olga at Alexander ay ipinahayag na hindi karapat-dapat. Ang iyong mga bahagi. Kanselahin. Ano? Tumayo si Olga sa gayong puwersa na ibinaba niya ang baso. Ang pulang alak ay kumalat sa buong puting tablecloth tulad ng dugo. Andre, lumingon ako sa aking pinsan, ang iyong 27 milyon ay ligtas. Palagi kang naging disente sa aking mga anak. Ang aking bahagi sa muling pamamahagi ay lumampas sa 80 milyon. Plano mo ba ito? Sigaw ni Olga, ang mga ugat sa kanyang liig na nakatayo. Mula sa simula. Manipulated Lola, pinihit siya laban sa amin. Lalo na. Umiti siya dahan-dahan. Narito ang kanyang talaarawan. Pahina ng bisperas ng bagong taon, inilagay nila si Liza sa talahanayan ng mga bata, bagaman mayroong 3 walang laman na upuan sa mga maisapat na gulang. Ang iyong sulat, kamay. Ang iyong mga obserbasyon. Sa wakas ay sinira ng aking ina ang katahimikan. Anya. Bakit? Kami ay pamilya. Pamilya. Tumawa ako, mapait.
Nasaan ang pamilyang ito nang umiiyak ang aking mga anak? Kapag pinapahiya nila ang mga ito, hindi kasama ang mga ito, ginagamot sila tulad ng mga istorbo. Pinili mo ang gilid ng mapang, akit na asawa sa anak na babae. Magulat na ngayon. Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan? Ngunit iyon ay isang paraan. Sinubukan ng aking ama na mabawi ang kontrol, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa mesa. Maaari kaming makipag-ayos, maghanap ng gitnang lupa. Hapon. Ang mga dokumento ay isinampa sa korte noong nakaraang linggo. Ang pera ay naibalik na. Nilagdaan ng notaryo ang lahat. At nanatili akong tahimik. Tinamaan ni Sasha ang mesa sa kanyang kamao. 6 na buwan ng katahimikan. At nanatili kang tahimik sa loob ng 3 taon habang sinira mo ang aking mga anak. Si Sergey, asawa ni Olga, ay tumayo. Isang malaking tao na dati nang sinunod ang kanyang mga utos. Ano ngayon? Mapahiya mo ba kami sa harap ng buong lungsod? Natutuwa akong tinanong mo. Umiti, matamis. Sa susunod na linggo ang artikulo tungkol sa Fana Niktik na fund ay may publish. Tumutulong sa mga bata na biktima ng aabuso sa psikolohikal sa pamilya. Walang mga pangalan, syempre, ngunit sa palagay ko marami ang makikilala ang mga pattern. Bitch! Olga spat. Mag-ingat sa wika. Itinuro ko ng maingat sa sulok. Itinala ng litratista ang lahat. Noon lamang napansin nila si Yulia, hindi gumagalaw, kasama ang kanyang propesyonal na kamera nang walang isang flash na kinukuha ang bawat ekspresyon, bawat kilos ng kawalan ng pag-asa. Alam mo kung ano ang nakalulungkot? Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila, isa-isa. Maaaring iwasan ito. Hanggang sa huling Sabado, naghihintay pa rin ako. Naisip ko, baka magising sila. Ngunit hindi. Pinili nilang magtapos. Nakakahiya sa publiko ang isang 8 taong gulang na bata. Bakit? Upang patunayan kung sino ang boss. Upang mapanatili ang perpektong facade ng pamilya habang sila ay nabubulok sa loob. Sinara ko ang folder. Nang gabing iyon sa parke, tinanong ako ni Liza, Mommy, mahal ba ako ni na Lola at Lolo? Gusto ni Misha na malaman kung ano ang mali niya. Sinira mo ang aking mga anak. Ngunit protektado sila ni Lola hanggang pagkatapos ng kamatayan. Nagsimula na ang eksodo. Ang mga anak ni Olga ang unang tumakbo sa exit, tulad ng mga daga na naramdaman ang isang shipwreck. Sinusubukan pa rin ni Sasha na talakayin ang mga dokumento, ngunit kinalagkad siya ni Marina. Inaayos namin ito mamaya. Sumigaw siya sa balikat niya. Lumapit si Andre habang nagkalat ang iba. Anya. Sumusumpa ako na hindi ko alam na seryoso iyon. Kung alam ko, makikialam ako. Alam ko. Hinawakan ko ang braso niya. Ikaw lang ang disente dito. Kinilala ito ni Lola. Ang pera. Karapat, dapat ka sa bawat robber. Maaari akong bumalik sa bahagi para sa hustisya. Hindi. Ito ay sa iyo. Hindi bababa sa isa sa iyo ang naunawaan kung ano ang katapatan. Ang aking mga magulang ang huling umalis. Tahimik na sumigaw ang aking ina, ang kanyang luha ay bumagsak sa kanyang cashmere shawl. Ang aking ama na may edad na 10 taon sa isang oras. Anyati. Huminto siya sa pintuan. Ano ang kailangan nating gawin para patawarin mo kami? Upang makilala. Hindi isang sorry kung nasaktan tayo, ngunit inamin ang kanilang ginawa. Sumulat ng mga liham sa aking mga anak, taos, puso, nang walang mga pilay na mga dahilan, at bigyan ang aking sarili ng oras upang magpasya kung nais ko sa kanilang buhay. Kung gagawin nila, makikita natin. Paano kung gagawin natin ang lahat? Magsimula sa pamamagitan ng pagtigil na makita ang iyong sarili bilang mga biktima. Umalis sila. Nag-iisa ako sa bulwagan. Ang quartet ay naglaro ng huling piraso, isang bagay na mapanglaw. Chopin, marahil. Itinago ni Yulia ang kagamitan. Matigas, nagkomento siya. Ngunit maganda. Tulad ng sinehan. Ang buhay ay mas kawili-wili kaysa sa sinehan. Uminom ako ng alak sa isang paghigop. Pagkatapos lamang ay nagsimulang umiling ang aking mga kamay. Nakasuot ang adrenaline. Nagawa ko na.
Pinoprotektahan ko ang aking mga anak. Ibalik ang hustisya. Sumabog ang telepono na may mga abiso sa pag-uwi. Hindi ko ito nabasa. Bukas. Bukas. Sa bahay, naglaro si Masha kasama ang mga bata sa sahig ng sala. Nang makita nila ako, tumakbo sila upang yakapin ako. Nanay, kumain kami ng pizza at napanood ang mga kartoon. Bukas maaari ba tayong matulog sa bahay ni Masha? May magagawa ka, mahal ko. Kahit anong gusto mo. Inihiga ko sila, pagkatapos ay nanatili sa kusina kasama si Masha. Sinabi sa kanya kung paano ito naging. Fuck, Anya, she hissed. Ngayon ay magmadali sila sa korte. Hayaan silang tumakbo. Ang mga dokumento ay hindi tinatabla ng bulet. Tiniyak ni Lola iyon. At, syempre, makalipas ang 1 linggo, nagsampa si Olga ng demanda. Pinag-aralan ng hukom ang kaso, sinuri ang mga ulat, basahin ang opinyon ng psychologist. Tinanggihan. Ang kalooban ay mananatiling may bisa. Hindi maaasahang desisyon. Sinubukan ni Sasha ang isa pang taktika, mga tawag, mensahe, nagpakita pa siya sa aking pintuan. Anya, wala kaming ginawa na mali. Ang mga bata ay mga bata. Halika. Kalimutan ang tungkol dito, magsimula mula sa simula. Natahimik ako. Ano ang sasabihin mo sa mga tunay na hindi nakakaintindi ng grabidad ng kanilang ginawa? Pagkalipas ng 3 buwan, isang sorpresa. May kumatok sa pintuan. Igor. Ang aking dating asawa sa personal. Ang sweet, kurbatang kahit na mga bulaklak. Anya. Maaari ba tayong makipag-usap? Tungkol sa ano? Hindi ko bawasan ang pensyon. Hindi iyon. Pinatakbo niya ang kanyang kamay sa kanyang buhok na kinakabahan. Narinig ko ang tungkol sa proseso, ang pamilya pumasok. Gumawa ako ng tsaa. Naupo kami sa kusina, mga estranghero. Hindi kita hiniling na manatili sa tabi ko, nagsimula siya. Ngunit hindi ko rin sila napigilan. Tulala ako. Isang nasasaktan na tulala. Ibinaba niya ang kanyang mga mata. Nagdusa sila dahil sa akin. Para sa aming diborsyo. Marami akong naintindihan. Kumusta tayo subukang maging sibilisado? Para sa mga bata. Walang mga digmaan, walang mga dibisyon. Siguro lalabas pa tayo, ang parke na iyon, sino ang nakakaalam? Akala ko. Kailangan ng mga bata ang kanilang ama. Kung handa siyang magbago, subukan natin. Ngunit sa aking mga patakaran. Bagong kasunduan sa registry office, mga araw, panahon, detalyadong pananagutan. At alam mo ba? Nagtrabaho ito. Hindi perpekto si Igor, ngunit sumusubok siya. Si Liza at Misha ay umunlad ng walang patuloy na stress, ang kahihiyan, ang mga paghahambing. Natuklasan ni Liza ang isang talento para sa teatro. Nanalo si Misha sa 2. lugar sa isang robotics fair. At, nagpunta kami sa Dream Island, ang 3 sa amin. Walang pag-iyak, walang mga eksena, walang mga baluktot na hitsura. Sumakay kami sa lahat ng mga pagsakay, kumain ng cotton candy, kumuha ng litrato kasama ang mga karakter. Ang totoong mahika ay hindi ang laki ng mana o pag-apruba ng iba. Nakikita nitong masaya ang iyong mga anak. Alam iyon ni Lola. At protektado kami kahit na mula sa lampas.